Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and good day. How's everyone doing? Happy birthday to PRRD. March 28 pa rin here in Vancouver. So technically birthday niya pa rin. Dito naman sa ibayong dagat. Kamusta kayo dyan? Grabe yung mga rally kahapon ha. Talagang make the world green ang nangyari kahapon. And I'm so proud of our kababayan. At narinig nyo, parang meron akong nauulinigang mas magiging malala pa na sitwasyon at mas mapapalawig pa na protesta. Because I've heard mula sa mga puting-puting na inilabas na yung mga proof ng pagbabangag ni Bongbong Marcos at nakarating na sa The Hague, Netherlands, kung saan nandun si PRRD. Nakarating na doon yung mga pruweba at proof na itong presidente ng Pilipinas is actually authenticated bangagers, addictos, venedictos. Kaya yan ang isang abangan natin na chismis. Hindi chismis. Yan ang isang katotohanan na pasabog ng isang may puting-puting. Okay, abangan natin yan. Tapos, eto pa. Takot na yung mga yan after nilang makita yung numbers of supporters ni PRRD. I don't think na mangyayari yan sa panahon o kapag pinalabas mo ang mga supporters ni Bangag, ni Yelo Tae, liberal, at ni Pinklawan na si Pinklawan Leni Robredo team, na kahit pagsama-samahin yung team nila, hindi pa rin nila malalagpasan yung ganyang klaseng pagmamahal na binibigay ng mga Filipinos all over the world kay PRRD at sa mga Duterte. So, hindi nila yan malalagpasan. And it's a show of winning kahapon. Or until now, nandyan pa rin sila. I think dumiretso sila sa Liwasang Bonifacio. Dahil pinaalis sila doon sa Mindiola. Kasi natakot na ang Malacanang na sumugod ang mga Pilipino doon habang natutulog at inaantok na yung mga pulis. Kaya pinaalis sila doon, dinisperse. Hindi naman dinisperse, pinaalis lang. And syempre, mga disiplinado ang mga supporter ni PRRD at ayaw nila ng gulo. Kaya umalis sila at pumunta sila papuntang Liwasang Bonifacio. Anyways, so yun nga. Ano na ba yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko tuloy. Nawala ako sa sistema. Anyway, so yun nga. May mga susunod pang mga kaganapan na mangyayari sa mga susunod na panahon dahil dito sa ganap sa bansang Pilipinas at sa birthday ni PRRD, na kahit anong gawin nitong mga nasa kasangga ni Pinklawan at Yelo Tae na mga walang prinsipyo at dignidad din, na mga walang prinsipyo at dignidad, basta lang manguryot sa mga supporters ni PRRD na akala mo is sila na yung panalo. Anyways, yun nga. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin nila, hindi na nila mapapantayan yun. At yung nangyaring
worldwide na celebration, green celebration ng birthday, 80th birthday ni PRRD, ay patunay na panalo na ang PDP laban. Panalo na ang PDP laban. Magkakaroon lang ng problema yan kapag kanandaya ang Bangag administration. At syempre, hindi na tayo magtataka dyan kung gawin man nila yan. Kasi yan ang linyahan nila. Yung mandaya, maging abusado, magnanakaw, manloloko, sinungaling. Yan yung mga linyahan nila na hindi ka na magtataka kung sakaling dayain nila ang halalan. Ang tanong dyan, kung papayagan nyo bang makalusot silang mandaya, yun. Kung papayagan nyo ba na ang Bangag administration ay mandaya ng ganun-ganun lang. So, wag nating papayagan. Wag nating papayagan yan. Wag nyong payagan na kayong nandyan sa Pilipinas na mandaya sila. At kung sakali mamandadaya sila, hindi rin sila makakalusot. Kung milyon-milyon na tao ang boboto sa PDP laban, it cannot be million to everyone, right? Because there's only 12, So, magkakaalaman kung paano nila lulusutan yan. Kasi yung worldwide na globally celebration ng birthday ni PRRD ay patunay yan kung gaano karami yung boboto sa PDP laban. Okay? Duterte ang PDP laban at idagdag nyo na dyan si Dr. Mata. And I think parang okay din na idagdag si Senator ba yan? I don't know who he is, but Gringo Honasan. Parang okay din yata siya. Alam nyo, the fact na may mga taong tumatayo at nagsasalita kung ano pa man yung purpose nila, at nagsalita sila at hindi nagbibingian, that means hindi sila takot kay Bangag. Yun. Wala silang pakialam sa sasabihin ni Bangag. So, hindi sila takot. May paninindigan sila at may prinsipyo. Why? Kasi sa dami ng mga nagkunya-kunyari ang kaalyado ng mga Dutertes noong presidente pa si PRRD, tikom ang bibig nila. And I salute sa mga nagsalita. Isa na dyan si attorney Peter Cayetano. Peter ba pangalan niya? Ayun, si Alan Peter Cayetano, yan, number 1 siya, salute. At saka si Gringo Honasan nagsalita din. That means na kahit magsalita sila, hindi sila natatakot kay Bangag. Yun. Kasi yung iba tikom ang bibig. Kumbaga, sinisipa-sipa na at inaalipusta mga Duterte, hindi sila umiimik. At yan yung mga tulfo. Ha? Tandaan nyo yung mga tulfo na yan. Mga user din pala yung mga yan. Akala ko, para sa bayan talaga sila, hindi pala. Para sa posisyon din sila. Kasi nangangarap sila ng higher position. Especially itong si Raffy Tulfo. Nangangarap yan maging president. I was thinking before, kung gusto niya palang maging presidente, pwede naman sanang maging kaalyado ni BP Sara as vice president muna. Pero dahil gusto niyang tumalon sa mas higher position, wala na siyang pakialam sa inumpisahan niyang ilang dekadang pagpapakita ng kunyari ay makatao siya at makapilipino. Pero hindi rin pala. So, ganun na yan. Down na, bagsak na. Ay, idol ko yan dati eh. Kasi ilang beses nga akong naging guest dyan sa Bardagulan serye. Kapag may mga issue sila about mga kaganapang issue. I think mga 6 or 7 times akong naging guest dyan sa Bardagulan serye ng RTIA. Pero ngayon, nadismaya ako nung tumahimik na siya about sa loto. Nung wala na siyang sinasabi about sa mga nananalo sa loto ng paulit-ulit ng ganun lang. Na di umano nabayaran ng 1 bilyon. Di umano hindi ko sure. Pero ang nakakapagtaka lang, ba't biglang na nahimik? Kumbaga yung dating maingay sa Senado, naging pipi. So doon yung malalaman na may limitasyon pala yung pagiging makapilipino niya. Kasi ang sinasabi niya noon sa sa show niya na boses daw siya ng taong bayan sa Senado. Yung pala sa umpisa lang. Takot din pala sa mga Bangag
At nawala yung tapang niya nung ang nagdidikta na sa kanya yung Bangag administration. Yan si Erwin Tulfo, sinungaling yan at manloloko kasi nga niya, 'di ba? Misinform niya yung kanyang status sa USA. Ang taong marunong manloko at mandadaya yan kahit kanino. Kahit kanino. Kung kinaya niyang dayain ang United States of America ng ganun-ganun lang, kayang-kaya niyang dayain ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Nangyayari na yan ngayon. At nakita nyo na pang posisyon lang talaga ang gusto ng mga yan. At akala ko noon na ang mga pinklawan, si Lenny at yung mga aso niya, itong mga liberal at saka yung mga aso nila, is para sa bayan. Pagmamalasakit sa bayan, yung pala, posisyon lang talaga. So, napakahusay talaga ni PRRD na nangyari itong mga nangyari kasi in-expose niya lahat ng mga kulay kung para saan talaga sila. At lumabas talaga na ang mga Dutertes lang ang totoong para sa bayan at hindi sa posisyon. Kung nailalagay man sila sa posisyon dahil yon sa pagmamalasakit nila sa bansang Pilipinas at sa mga mamayang Pilipino. Yan ang totoo. Na-expose ang mga dilawang tae, ang mga pinklawan, mga bobonistang tanga, mga kabangagan, at lahat ng kasamaan sa mundo na-expose. Thank you to PRRD and Dutertes. And whatever is happening right now, naipalabas niya yung tunay na kulay na mga namumulitika lang at posisyon lang ang hanap at habol. Thank you so much, PRRD, and happy birthday. Again, this is RJYC Vlog, and let's continue supporting the Dutertes at ang bansang Pilipinas. Dahil ngayon, alam na natin na ang mga Dutertes talaga ang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Okay? Laban. Bye-bye.